sa Panginoon, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa lahat ng mga tao na naghahanap ng katotohanan magdadala sa atin kasama kay Kristo magpakailanman. Lord Jesus, sabi niya sa Juan 6:63, ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. So, kailangan nating patuloy na namasahin at ipamahagi rin salita niya, sapagkat pagkasalita niyang buhay, hindi tumutukoy sa pantaong buhay, buhay ng Diyos. Siya rin nagsabi, akong daan, ang katotohanan at ang buhay. John 14:6. Walang makaroon sa Ama kundi sa pamagitan ni Jesus. At si Jesus ay ang kapuspusan ng Diyos, ang pagsasakatawan ng Diyos na di nakikita. Ating patuloy na talakayin ang isang mahalagang paksa sa Biblia, dahil sa aking pagsaliksik yung paksa na heavenly mansion, o ang tao kapag namatay kung Kristiyano ay pupunta sa langit at ma-enjoy niya ang heavenly mansion. Ito ba kaya ay batay sa Biblia? Kaya yung mga nagtuturo nito at sumasang-ayon na mayroong heavenly mansion at ang tao ay pupunta roon pag namatay, ito isang questionable katotohanan. Ibig ko sabihin, batay ba ito sa salita ng Panginoon o hak-hak o traditional teaching? Kasi sa buong daigdig, Kristiyano man at hindi, ang paniniwala, konsepto ay ganiyang kalagayan. Ang tao ay pupuntang langit kapag namatay. Kaya ating tumayan batay sa salita ng Panginoon, sa pagkaintindi natin. Hindi nga marating ang langit kahit buhay pa, lalo na kung patay na. Ito ay isang erroneous teaching o maling pagkaunawa. Kaya nawa tayo ay maturuan ng nababatay sa salita ng Panginoon. Dito sa Gawa 2:29 at 34, sabi ni Pedro, mga Ginoo, mga kapatid, hayaan ninyong magsalita ako ng isang tungkol sa isang haring si David, na siya ay kapwa namatay at inilibing, at ang kanyang labi o buntod ay nasa atin hanggang sa araw na ito. Verse 34. Sapagkat hindi umakyat si David sa kalangitan, tapwat siya rin ay mismo nagsasabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Si David, ang pagkasabi niya, si Jesus ay kanyang Panginoon, bagamat siya ay binhi lamang. Ang Panginoon ay binhi na David, pero sa Espiritu kinikilala ni Haring David ang Panginoon na nasa trono ng kalangitan. Kaya ang Panginoon nasa trono ng kalangitan. Batay yan sa Juan 3:3c. Walang sino mang nasa kalangitan kundi yung bumabang galing sa kalangitan. Nakita rin ni Pilipi na si Pilipi ay binato sa kamatayan sa pag-ibanghilyo
at maraming taong galit sa kanya. Binato siya hanggang mamatay ng mga relihiyosong tao. Ano sabi? Panginoon, ipagpatawad mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At sabi roon, nakita ni Stephen ang kalangitan na si Kristo ay nakatayo doon. At wala nang iba, nasa trono. Ibig sabihin, kapag ang tao ay gumagawa sa gawain ng Panginoon, ang Panginoon ay saksi at nakakita. Gusto ko rin basahin ang Roma 8:16. Ang Espiritu nga ang sumasaksi o witness kaisa ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo lang ay may karapatang magpahayag, magsalita, sumasaksi, witness na tayo anak ng Diyos kapag ang ating Espiritu ay kaisang Espiritu ng Panginoon. Kaya ang Espiritu nga, ang unang is, capital is, tungkol sa Espiritu ng Panginoon. Kaisa, kasama ng ating Espiritu na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang taong hindi pa naisilang na muli, na wala namang Espiritu sa kanilang Espiritu, pantaong Espiritu, hindi pa nakaisa ang Panginoon sa kanila, ay walang karapatang magsabi sila ay anak ng Diyos. Salamat sa Panginoon na ang Espiritu niya ay nagsilang muli, kaya tayo ay mga anak ng Diyos. Patuloy natin ang paksa tungkol sa mayroon bagang langit na mapuntahan kapag ang tao ay namamatay na. Basahin natin. Noong si Kristo ay ipinako sa cross at kasama niya ang dalawang tulisan. Basa natin yan sa Matthew 23:43. Matthew 23:43. May dalawang pusakal na nakaisa ng Panginoon doon sa cross at sinaway pangasya ng isa. Kung ikaw ay Panginoon, bumaba ka at iligtas mo kami. At ang isang tulisan ay nagsabi, huwag kang magwika sa taong yun. Tayo ay karapat-dapat sa kaparusahan dahil tayo ay kapwa masama at magnanakaw. Pero si Kristo na ipinako sa cross walang kasalanan ay hindi dapat mapako. Subalit yan ay appointed time. Pagtatalaga ng Diyos, 1 Peter 1:20, tinalaga ng Panginoon sa takdang panahon ang kamatayan niya. So, ang una pa lang nakabinipit ng salvation ay hindi relihiyosong tao. Yaong pusakal na kumikilala kay Kristo na magtagapagligtas. Dahil sabi doon, sa araw na ito ay dadalhin kita sa paraiso. Saan dadalhin? Paraiso. Pero ang paraisong ito, akala ng marami, langit. Tunghayan nga natin dito sa kung langit ba. Sa Matthew 12:40. Matthew 12:40. Ang paraisong binanggit doon ni Jesus na kanyang isasama yung nagsisikisi at kunikilalang tulisan. Isasama niya sa araw na ito, sabi niya, isasama kita sa aking paraiso.
ang paraiso dito na siyang pinuntahan ni Jesus at kasama yung magnanakaw na yun. Sapagkat kung paano si Jonah, yung propetang Jonah sa Old Testament, ay nasa tiyan ng malaking isda 3 araw at 3 gabi, great whale. Gayon din ang anak ng tao ay mapapas sa pusod o heart of the earth ng 3 araw at 3 gabi. So, si Jesus naman pala hindi umakyat sa langit nang siya ay naipako sa cross. Kaya saan pumunta si Jesus? Kasama ang naniwalang sa kanyang tulisan, naging believer sa heart of the earth. Yun ay sa pusod ng lupa, sa libingan. Yun yung si David. Ang kanyang puntod, labi ay sumasaatin pa hanggang sa mga panahon ito. Kailan sila bubuhayin sa pagparito ng Panginoon? So, linawin pa natin. Sa Lucas 16, namatay ang isang mahirap na Lazaro, believer. At namatay rin ang mayaman. Ito ay hindi isang kwento-kwento. Ito ay katotohanan. Sa 23, yung kaluluwa ng mayaman at sa gitna ng pagdurusa sa Hades. Ang Hades ay isang lugar ng kung saan ang lahat ng nangamatay kaluluwa ay doon. Ang kanilang katawan ay babalik sa lupa. Bati yan sa Genesis 3:19. Babalik sa likabok ang katawang lupa ang namatay. Subalit ang kaluluwa, kung Kristiyano, 2 seksyon ng Hades. Ang Hades ay temporary confinement ng lahat ng nangamatay. Kung Kristiyano, ay sa lugar ni presensya ni Abraham at kasama ang lahat ng mga banal believer. At doon ay isang komportable ang kalagayan nila. Sabi roon, nang si mayaman ay namatay, datapwat sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo, ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay at sa si Lazaro ting paraan ay masasamang bagay. Datapwat ngayon, siya ay naaliw rito. Ibig sabihin, ang pwesto ni Lazaro ay kaaliwan. Nasa hindi kahirapan. Subalit ikaw na mayaman, nasa kahirapan. Ano ba ang dahilan? Bakit nagkaiba? Noong buhay pa, baliktad. Mahirap si Lazaro. Ang mayaman ay nagpasasa masayang buhay. Pero nang mamatay sila, baliktad. Ang nagdurusa ay yung kaluluwa ng mayaman. At si Lazaro ay nasa kaaliwan. Komportable. So, ganyan ang kalagayan. Kaya kailangan kang maging Kristiyano dahil pag namatay, ganyan ang iyong kalagayan. Nasa matinding pagdurusa ang iyong kaluluwa. Pero kung Kristiyano, isang kaaliwan. Maghihintay sa muling pagparito ng Panginoon para sa pagkabuhay ng muli, para sa paghuhukom. So, hindi sila pumunta ng langit. Kaya ang teaching na pumuntang langit ay isang erroneous teaching, walang batayan. Traditional Christians ay ganoon ang konsepto. Isulat ninyo ang mga talatang ito o mga batayan at basahin yung muli at ibasa dalangin. At
liwanagan ka ng Panginoon. At doon ay mayroong malaking bangin na walang sino mang pwedeng tumawid. Nakapermi yun. Kaya may separation. Nanalangin pa nga yung kaluluwa ng mayaman na amang Abraham, pwede bang subuin mo sila sa roon na bumalik sa aking tahanan sapagkat mayroon pa akong 5 kapatid na lalaki na baka ang kanilang kaluluwa ay dito rin sa kahirapan aking sinasabi na dapat sila ay palalaanan, mayroong mag-ibanghilyo. So yung nanalangin ay yung patay, kaluluwa ng patay na ipinalangin na yung mga buhay pa ay dapat huwag pumunta doon sa kanyang kinaroroonan. Pero baliktad ang konsepto ng mga marami. Ang patay ay pinalalangin. Kailanman wala nang kaugnayan at relasyon yan. Kahit na anong padasal, anumang mensahe, ilang kandila ang ititiri, ay hindi na mabago ang kalang kalagayan sapagkat ang kanilang kinaroroonan ay batay sa buhay pa sila. Hindi na mababago ang kanilang karoroonan. It is appointed to all wants to die and after that judgment. Yun ay Hebrew 9:27. Ang judgment doon ay separation between the soul of the believers and unbelievers. Hindi pa yun ang final dahil ang final ay sa pagparito ng Panginoon. Ang ibang Kristiyano ay overcomer, ang iba ay defeated. Pero ang mga hindi pa believer ay hindi pa muna mabubuhay na muli. So, mali ang pagkasabi na pupunta sa impyerno. Dito tayo sa John 14, 1-6. Ito ay karamihan na nagpapahayag dito ng Biblia ay pupuntang langit, may heavenly mansion. Wow. Actually, kung kayo ay tayong Kristiyano ay nabubuhay kaisa ng Panginoon. Araw-araw, presensya, kaisang espiritu niya nagagalak. We live a heavenly life while we are on earth. Enjoy mo lang ang Panginoon, Lord Jesus. Pray, sing in spirit, live and walk in the spirit. Tayo ay nasa kalangitan na. Kaya bago tayo mamatay, ma-enjoy na natin ang heaven. Where in our spirit, human spirit, where the Lord is. Kapag namatay na, huli na. At hindi rin punta, mali rin yung ma-enjoy ko ng Lord sa heaven. Ngayong buhay pa tayo, we have to exercise our faith, our spirit, na one spirit with the Lord. Then we enjoy heaven. John 14:1. Paksa dito si Jesus, yumaon, umalis sa pagdaan ng kamatayan at pumarito muli sa loob ng pagkabuhay na muli upang madala ang manampalataya tungo sa loob ng Diyos. So si Jesus umalis, pumunta sa cross ng kamatayan, nabuhay muli si Katungalaw, pumalito siya sa loob ng pagkabuhay na muli upang ang believers ay kaisa sa Panginoon. Huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya ka sa Diyos, magsisampalataya ka rin sa akin. Kaya dalawa ba ang Diyos? Hindi. Sa 3:30, ako at Ama ay isa.
kung paano ko sinampalatayan ng Diyos, mga Hudyo sa lumang tipan, si Jehovah. Si Jesus ay Jehovah nagkatawang tao. Kaya sabi niya, magsisampalataya rin naman kayo sa akin. Walang pagkakaiba ni Jehovah ni Jesus. Ang dahil ang kahulugan ng Jesus, Jehovah the Savior, the salvation of Jehovah. Ang Diyos ng manglilikha sa lumang tipan. Diyos ng Israel ay nagkatawang tao. Ang pangalan ay si Jesus. Sa bahay ng aking ama ay maraming tirahan. Kung hindi gayon, sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako ay paroroon upang ipagdala kayo ng ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Yan ang unawa ng iba, si Jesus ay pumunta sa langit. At hanggang ngayon, kinagawa yung heavenly mansion. Handa niya. Umakyas sa langit, 33 AD. Hanggang ngayon, hindi pa patapos yung heavenly mansion kung mayroon man. Ang ibig sabihin dito, ako ay aalis. Kung ako ay paroroon, ipaghanda ko kayo ng lalagyan. Paroroon ako sa krus. Pagpako. Hintulutan ko ang tao. Mga sino man, reliyosong tao na ako ay ipapako sa krus. Ito ibig sabihin, kailangan siya ng dumaan ng hakbangin, proseso. Hindi lang siya magkatawang tao. Kailang pagkatao ay mapako sa krus. Sabi rito, paririto akong muli at kayo ay tatanggapin ko sa aking sarili. After 3 days, bumalik na siya. Kaisa niya ang mga believers, inihinga niya ang kanyang sarili. Pinakita pa nga kay Tomas, nung unang first meeting, Lord's Day ay wala ka. Kaya ayaw mong maniwala at sinasabi mo sa iyong kasamang mga disipulo na maliban na mahipog mo ang aking kamay, pinagdaanan ng pako at aking tadyang na inulos, ay manampalataya ka. Kaya huwag kang absent lagi, Tomas. Mabuti na si Tomas sa second Lord's Day. Yan ay sa chapter 20 ng John. Ay ang Panginoon ay mismo sa gabing iyon, tinawag siya, Tomas, lumapit ka sa akin, hawakan mo ang aking kamay. Hinawakan ni Tomas. Ano sabi ni Tomas? Panginoon ko, Diyos ko, ikaw nga nabuhay ng muli. So si Jesus, Panginoon, si Jesus, Diyos. Hindi naman nagkamali ang pagkasabi ng Biblia. Sabi kasi ng iba, nagulat lang. Kaya bukang bibig. Mayroon bang bukang bibig sa salita ng Panginoon? Lahat ito, inspired word of God. Totoo ang Panginoon ay Diyos. Panginoon ko, Diyos ko. Kaya, kailangan paniwalaan natin si Jesus ay Panginoon na nagbangon mula sa mga patay. Saan siya pupunta? Hindi sa langit. 3 days lang na i-prepare na niya. Saan niya pinipare? Sa cross. Kaya sabi niya, sa bahay ng aking ama ay maraming tirahan, maraming rooms. Sa ibang translation, abode. In my Father's house, there are so many abode, so many rooms. Bawat tao na nampalataya, tinanggap si Jesus ay isang room ng Holy Spirit. Ang titira sa atin ay ang Espiritu, ang nabuhay na mulang Kristo. Siya yung naprosesong Kristunong Diyos na pasok doon bilang Espiritu. Nakagawa na siya kaagad ng tahanan. At ang tahanan yon ay ang Iglesia, Church.
At sa iglesia ay mayroon kang room, mayroon kang bukas na pintuan at pwede kang bahagi sa iglesia. So, kung ikaw ay manalig sa salita ng Panginoon, pahalagahan natin ang salita niya. Then, siya bilang Espiritu sa pagkabuhay ng muli ay makapanaan sa atin at kasama natin magpakailanman. Subalit patuloy siyang gagawa. Ang ating loob ay kanyang transformahin, babaguhin. Hindi agad-agad yun hanggang siya makapasok. Na tinanggap natin siya, anak na tayo ng Diyos. Ligtas na. Mahaba pang proseso na tayo ay isang transformado tao. Dahil ang ating kaluluwa ay makalupa pa. Ganyan pa rin makalaman. So ito yung babaguhin ng Panginoon. Transformahin tayo. Hanggang maiwangis tayo sa kanyang panganay-anak. Kaya sa pagbalik ba ng Panginoon ay tayo na ay kawangis ni Kristo. Yan ang malaking katanungan. Kailangan nating habulin si Kristo, mahalin si Kristo, kamasahin si Kristo. Para tayo ay karapat-dapat sumalubong sa kanyang pagbabalik. So pinatunayan natin na hindi punta sa langit. Si Kristo ay pumunta sa cross. Siya ay umakyat sa langit. The secret going up of Christ ay para tamasahin siya ng Ama at ang kanyang pagbubuhos ng Espiritu nangyari sa Pentecostes. At sasabi sa Acts 1:3, 14 days ay sinasanay niya ang kanyang mga alagad ang presensya ng minsan nakikita at minsan hindi, nawawala at nagpapakita sa ang dako. At after 40 days talagang umakyat siya sa bundok na Olivo at siya ay babalik. Pero ang tao ay kanya nang naisilang na muli. Ito ang magandang tanong, kailan ka ba naisilang na muli? Siguro ang karamihang sagot yan, ako'y nagsilang na muli, ako'y anak ng Diyos nung ako ay maborn again o sumampalataya at binautismuhan. Yun ang usual na natural konsepto yun. Pero kailan ba tayo naisilang na muli? O kailan tayo naligtas? Ang Panginoon kasi ay perfecto at walang orasan at walang panahon. Sa Kanya ay no limitation of time. Kaya sa unang Pedro 1:3, ito yung kailan tayo naisilang na muli. Pagpalain nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na sa ayon sa kanyang malaking awa ay nagsilang na muli sa atin. Kasi yung unang kapanganakan ay good for cemetery o burial. Ang ating pagkabuhay sa ating physical na tao ay hantungan kamatayan. Kaya kailangan tayo may silang na muli tungo sa isang buhay na pag-asa. Pag hindi ka na naisilang na muli, wala kang buhay na pag-asa. Ang na-enjoy mo lang pang lupang bagay, ang taong buhay. Pagdating ng Panginoon, walang pag-asa. Dahil hindi ka naisilang na muli. Buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ni Hesukristo mula sa mga patay. So, napapatunay na nang mabuhay si Kristo mula sa mga patay, tayo ay naisilang na muli.
ako at ikaw at lahat ng Kristiyano ay naisilang na muli. Bago ka pa isinilang sa mundong ito, dahil tayo ay predestinated before the foundation of the world. Ephesians 1:3. At tinawag tayo sa Ebanghelyo sa takdang panahon. Pero sa mata ng Diyos, paningin niya, tayo ay isinilang muli na kaisa ni Kristo sa pagkabuhay ng muli, kaya si Kristo rin ay ating kapatid. Romans 8:29, siyang panganay nating kapatid. Maging sa Hebrew chapter 11, tayo ay kapatid natin si Kristo. Dahil si Kristo ang panganay, siya yung si Kristo ay bugtong na anak ng Diyos. Sa pagkabuhay ng muli, siya ay panganay na anak ng Diyos. Si Kristo mismo ay may pangalawang kapanganakan eh. Ang unang birth niya is kay Mary. Ang second birth niya is in His resurrection. Kaya siya ang ating halimbawa. Kailangan rin tayo may silang na muli. Yung Panginoon natin Kristo, siyang ulo natin, tagapagligtas. Naisilang na muli. Ikaw ka ba ay ayaw mong maisilang na muli? Lord Jesus, nawa ang salita ng Panginoon ay nagliliwanag sa atin. Dito tayo sa Revelation 26. Tingnan natin. Sa Apokalipsis